Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus, 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 the King of Kings, the Lord of Lords. Father, thank you. Sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat, Ama. Dahil binigyan mo kami muli ng isang araw. Ang araw ay ngayon, Panginoon, na magpuri at magpasalamat sa iyo, God. We praise you, God. You greatly to be praised, O Lord. Dahil ikaw, God, ang nag-alay ng kanyang buhay. Upang sa lugar, meron kaming buhay na wala hanggan, Panginoon. Holy Spirit, empower this person tonight, O Lord. We ask you, and we are longing to your presence. Dahil alam namin, Lord God, na hindi mo kami papabayaan at iwanan, Lord. We declare victory, Lord. Sa bawat buhay, Lord, we declare victory, Lord, in the name of Jesus. Sa kami ito, Lord God, we declare healing in the name of Jesus. We declare peace in the name of Jesus. We declare joy in the name of Jesus. Lord, restore, Lord, aming kalakasan, Panginoon. Restore mo aming kalakasan, Lord God, sa kami ito, Lord. Holy Spirit, empower ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord God, hallelujah. May kapagalihan sa iyong pangalan, Panginoon Jesus. Empower this person, Lord, tonight. Father, thank you for your Son, Jesus. Holy Spirit, guide us today. Tonight, Lord, lead us today. Hallelujah, maraming salamat. Kailangan namin, Panginoon, na yung aming mga puso. At buksan mo, Lord, namin ang isipan, spiritually. Aming matang spiritually, paningin spiritually, Lord. Kung makita ka namin, God, marinig ka namin, nalilang namin, basta marinig, Lord, kung may mamuhay namin, ang asalan sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Ama. Gawin ko mo lang, Lord, ating buhay, Panginoon. Para nag-power mo ito, Lord, in the name of Jesus. At Lord, ikaw mo lang po, Panginoon ko, sa iyong brand. At ikaw ang makita, may hayang mo, Lord, na may malakilap. At Lord, maraming salamat, Holy Spirit, Lord, speaking by behalf of God. At Lord, pagmaya, pag-ibawang ilusyon, sa kapito, sa mensahe, pag-ibang Lord, ang iyong pag-irihan, pag-agilaan, pag-agilaan, Panginoon. Lord, maraming salamat, sa iyong ka, malaki na pasalamat, Lord. At pinabalik namin sa iyo ang pinagpunas mo. Maraming salamat, Lord God, in this simple prayer. Amen. 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 Mainit na? Mainit sa presensya ng Diyos. Amen. Maganda mga kapatid na maranasan na magtambisa, magpahinga sa presensya ng Diyos. Amen. At pag-niniwala mga kapatid, amen, na ang presensya ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan nasa iyo at nandito ngayon sa lugar ng tumahan. Amen. Amen. Kaya habang tayo pagpatuloy, amen, manalangin tayo sa ating kinaupuan na makita natin yung pinakamensahe ng Diyos sa ating buhay. Amen. Alam ko mga kapatid na mayroon tayo mga kanya-kanyang mga iniisip, kanya-kanyang mga pinagdadaanan, pero nakailod ng kapahingahan. Amen. Mapalad tayo, amen, sa kabila niyan na mayroon tayong mga sitwasyon, pinili pa rin natin mga kapatid na makaharap ang ating Panginoon. At magkausap siya, amen, at magpuri siya, magpasalamat tayo sa Kanya dahil buhay tayo at malakas po tayo. Amen. Kaya ang ating pag-usapan ngayon, so sa third Thursday po tayo ng month. So ang ating tema is living a prayer life. Pagkasarap mga kapatid ang amen, ang manalangin sa Diyos. Napakasarap mga kapatid yung alam mo na mayroon kang Ama na lubos kang minamahal.
Napakasarap mga kapatid yung may Diyos ka, alam mo na mayroon kang Diyos na kinakausap mo anytime, amen, na pwede kang lumapit, amen, pwede mo siyang kausapin, na walang appointment, free kang manalangin, amen. Dahil sa mundo mga kapatid, kung makikipag-usap ka sa mga mataas na mga katungkulan, mayroon ka pang appointment yan, mayroong araw yan kung kailan ka magpupunta, mayroon siyang tawag doon yung mga sulat pa yan, amen, approval pa yan, at hindi ka lang basta makapasok, yung bodyguard niya, marami ka pang dadaanan. Amen? Pero si Lord natin mga kapatid, anytime yan, pwede kang makipag-usap. Isipin mo yung pinakadakila sa lahat, amen, yung pinakamakapangyarihan sa lahat, isipin mo yung nag-alin ng buhay para sa'yo, anytime pwede mo siyang kausapin. At pwede kang humingi ng tulong, anything mga kapatid na kailangan ninyo, sabihin nyo lang sa ating Diyos mga kapatid. Amen. At ito yung pag-usapan natin mga kapatid kung paano tayo, amen, makalapit anytime sa ating Panginoon. Amen. Na ma-develop po natin mga kapatid yung relationship po natin kay Lord at yung pamumuhay natin na yung manalangin tayo lagi. Amen. So hindi lahat mga kapatid ng Kristiyano ay napapamuhay ito living a prayer life. Amen. Hindi lahat mga kapatid ng dumadalo sa church ay mayroon silang pamumuhay a living prayer life. Amen. At ito ang tuklasin natin ngayong gabi kung paano tayo mga kapatid makalapit ng lalo pa sa ating Panginoon. Amen. Dahil sa kabalahan natin mga kapatid sa buhay, kabalahan natin sa mga araw-araw nating kailanganin, minsan nakaligtan po natin na manalangin. Amen. Nakamaligtan po natin yung makipag-usap kay Lord dahil ang inisip natin yung problema, yung sitwasyon, kung paano natin malutas, para kanino tayo lumapit, amen, kung ano yung gagawin po natin. Pero ang sabi ng Panginoon mga kapatid, amen, sa text po natin sabi niya, be anxious for nothing. Huwag kayong mabagabag sa lahat ng bagay. Ang sabi niya dyan, but in everything by prayer, sa lahat ng pagkakataon, manalangin kayo. By prayer, sabi niya, supplication, with thanksgiving, sabi niya, let your request be made known to God. Amen? Huwag kang mabagabag, huwag kang mabahala, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang sabi ng Lord, let your request be made known to God. Ipaalam mo sa akin na kung anong kailangan mo. Dahil ako ang Diyos mo. Wala kang ibang lalapitan kundi ako lang. Dahil ako ang Diyos na makapangyarihan. Ako ang Ama mo. Ako lang ang makapagbigay sa iyo ng kailangan mo. Amen. Halimbawa, mga kapatid, mga ama natin, sino nagbibigay ng kailangan natin? Yung ama ba ng iba o yung ama natin? Yung ama natin, mga kapatid. Ganon din ang ating Diyos. Sino magbibigay sa atin ng kailangan natin sa araw-araw? Ang ating Ama na sa langit, mga kapatid. Doon na yung mga magulang natin, siya nagbibigay sa atin, pero saan nagmula yung bibigay sa iyo? Sa Diyos pa rin, mga kapatid. Kaya wala tayong ibang lalapitan. Ang sabi ng Lord, be anxious for nothing. Huwag kayong mapagabag. Ang sabi ng Panginoon, magpakatatag ka lang. Sabi niya, but in everything by prayer, manalangin mga kapatid, and supplication, with thanksgiving, let your request. At bakit mga kapatid, ang Lord natin, alam niya na kailangan mo ng tulong. Alam niya na kailangan mo ng ganito. Pero alam sabi niya, let your request be made known to God. Bakit kailangan mo makipag-usap ka? Eh, pwede naman ibigay na, ito kailangan mo na kasi alam ko may problema ka. Amen? Ang nais ng Lord mga kapatid, yung intimate na relationship po natin sa Kanya, yun yung dapat ma-develop. Amen? Hindi na yung basta na lapitan mo si Lord pag may kailangan. Amen? Example lang natin, ng mga magulang natin, literal. Amen? Hindi mo sila kinikilala, hindi mo sila kinakausap, hindi mo sila tinatawagan, pero pag may problema ka, lumapit ka. Sa tingin mo, matutuwa kaya sila? No, mga kapatid, the same thing ang ating Diyos. Ang nais ng Lord, mga kapatid, mamuhay tayo ng may kabanalan sa Kanyang harapan, lumuhod tayo sa Kanyang harapan, magpakumbaba tayo, at sabi niya, let your request be made known to God. Ang lahat na kailangan mo, ibigay ng Diyos yan. Amen. In the name of Jesus, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Corinthians sa Kanyang salita, lahat ng pangako ng Diyos, yes and amen sa Kanyang anak. Jesus, mga kapatid. So, ang nais ng Lord, ipaalam mo yung kailangan mo. Huwag mong sabihin na, Lord, alam mo naman ng kailangan ko eh. Huwag muna ako doon, Lord, punta muna ako doon. Pero Lord, may kailangan ako.
Sa tingin mo mga kapatid, mag-response si Lord sa'yo sa ganung pananaw? Hindi, mga kapatid. Ang nais ng Lord, ituon mo yung buhay mo sa Kanya. Amen? Yan ang nais niya. Kailangan niya mapahamak ka. Kaya sabi niya, lahat ng kailangan mo, lahat ng request mo, anak, ipaalala mo sa akin. Para ganun sabi ng mga salita ng Lord, mga kapatid. Ayaw ng Lord na maghirap ka. Ayaw ng Lord na mayroon kang sitwasyon. Pero ang problema tayo, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Dahil ang templo ng Diyos, ang templo ng mga kapatid, ang templo ng Diyos, tandaan natin, ito, tayo. Bakit hindi makapag-penetrate ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat buhay natin? Dahil ang templo na to, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang katawan natin ay templo ng Diyos. Dahil ang templo ng Lord, mga kapatid, sira to. Amen? Nung hindi mo natin nakilala ang Diyos, sirang-sira ito. Madumi ito, mga kapatid, na templo. Pero nung dumating si Lord, nilinis na ito lahat. Amen? Yan na natin ang title natin ngayon is Building a Temple for a Powerful Prayer Life, mga kapatid. Bakit kailangan natin mag-build ng temple? Temple ba na physical, na malaki, na temple sa labas? No, mga kapatid, ang temple na sinasabi ng Biblia, ikaw at ako. At kailangan natin ito, mga kapatid, i-build. Amen? I-rebuild natin. Itayo muli natin siya. Sa gaano ka paraanan? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang salita, mga kapatid, ito. Ito lang yung makapagbago sa atin. Ito lang yung magpapatatag sa atin, ang sa kanyang salita. Wala na pong iba. Hindi ang may bahay mo, hindi yung anak mo, hindi ni kanino man. Ito, kapatid, ang salita ng Diyos, ang ating Diyos, mga kapatid. Ang makapag-reveal, ang makapagbuo ng templo na yan. Ikaw at ako ang templo. Dahil ang templo ito, sira to, mga kapatid. At ang nais ng Diyos, i-build up po ito natin, amen? At ang nais ng Diyos, pag na-build up to, lagi tayong makipag-usap sa Kanya through prayers, mga kapatid. Amen? Sabi dyan sa Corinthians, ito po yung sinasabi ko, hindi ba ninyo alam na kayo yung templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nanirahan sa inyo? Amen. Amen? Ang sa 17, sabi niya, ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya. Dahil banal ang templo ng Diyos at ang templong iyon ay walang iba kundi sino? Kayo at ako, mga kapatid. Kayo at sa akin. Yun yung sinabi ng Biblia. Kaya ang templong sinasabi ng Biblia, mga kapatid, hindi yung templong magaganda. Ang templong sinasabi ng Biblia, mga kapatid, ikaw at ako. At ang nais ng Diyos na magiging templo niya ay malinis. Amen? Sabi natin, walang halong kadumihan. Pero baka sansan mo sa akin, Brad, tao lang tayo eh. Amen, mga kapatid. Amen po tayo. Pero si Lord, mga kapatid, walang imposible. Lilinisin po tayo niyan. I-build up niya to. Amen? Dahil si Lord natin, mga kapatid, nag-aya ng kanyang buhay. Nag-aya ng buhay, namatay siya, nalibing siya, at nabuhay siya, mga kapatid. Iyon, mga kapatid, he-rebuild this church. He-rebuild this temple, ikaw at ako, mga kapatid. Diba sabi ng Panginoon na sirain mo itong templo na to at itatayo ko ng 3 araw. Anong sinasabing templo doon? Ang kanyang katawan. At ikaw at ako, mga kapatid, is temple. Kaya sabi niya, ang kanyang espiritu na ninirahan sa atin. At bakit hindi makapaggawa, mga kapatid, ng milagro o pagpapala ang Diyos sa buhay natin? Dahil ang banal na espiritu, mga kapatid, hindi sa magpagpalitin dahil ang katawan na to, ang templong ito, sira to. Ikaw ba, halimbawa, tumira ka sa isang bahay na sira-sira, barumi. Sa tingin mo, makagalaw ka ng maayos? Sa tingin mo, makatulog ka ng maayos? Hindi, mga kapatid. Yan din ang nais ng Panginoon. At ang sabi niya, kung sino man wawasak sa templo ng Diyos, ay puparusahan niya. At bakit, mga kapatid, maraming nagkakasakit, maraming nakakanser. Amen. Dahil sinisira nila yung winawasak nila ng templo ng Diyos. Yun yung dahilan bakit, mga kapatid, maraming namamatay sa sakit. At ang Lord natin, mga kapatid, ayaw na magkasakit ka. Ayaw na mapahamak ka. Dahil ang templo niya, mahal na to, mga kapatid. Mahal na to. Ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang salita, mapapahamak ako. Sabi niya sa pagmamalasakit ko sa inyong bahay. Alam mo, sabi ng Lord, mapapahamak ako. Dahil mahal ko kayo, ang sabi ng Lord, mga kapatid. Sobrang mamahal niya. Kaya, templo ito, mga ingatan natin ito.
Amen? Sa Matthew 15, sabi na dyan, it's not what goes into your mouth that defiles you. Bakit mga kapatid, ang templong ito ay sira at madumi? Amen? Dahil ba sa mga kinakain natin? Dahil ba sa mga ininom natin? Hindi mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, ang magpagpapormi sa atin, sa templong ito, ang sabi dyan, it's not what to goes into your mouth that defiles you. You are defiled by the words that come out of your mouth. Saan ang gagaling yung salita? Sa puso, mga kapatid. Kaya kung anong lumalabas sa puso mo, ito yung laman ng, sa bibig mo yan ang laman ng puso mo, ito ang buhay mo. Kapatid. Kaya ang sinabi ng Biblia, kumain ka na kumain lahat, walang problema yan. Hindi masisira ang katawan mo dyan. Ang sabi ng Bible, ang magpapatumi ng katawan natin is ang salita, mga kapatid, na lumalabas sa ating bibig. Kaya hindi tayo mga kapatid makapamuhay, amen, a powerful prayer life dahil itong katawan na ito madumi. Dahil sino napapadumi? Tayo din. Kaya hindi yung kinakain natin, kundi yung mga lumalabas sa bibig po natin. Kaya ingatan natin ito mga kapatid, bibig. Amen? Ang bibig, pwede kang payakin yan. Amen? Ang bibig, pwede ka rin maging maligaya. Amen? Ang bibig, pwede kang ipahamak. Ang bibig, pwede kang pagpapalain yan. Ingatan po natin, death and life, mga kapatid, ang lumalabas sa bibig. Kaya ingatan yan. Kaya sabi dyan sa 16, don't you understand yet? Di nyo ba naintindihan? Ang sabi ng Panginoon, Jesus asked, anything you eat, possess through the stomach, pupunta doon sa tiyan. Amen? Passes through the stomach, and then goes into, lalabas siya, mga kapatid. Yan, hindi yan ang nagpapadumi sa atin. Ang continuation niya, but the words you speak comes from the heart, that's what defiles you. In me, kapatid. Amen? Kaya walang problema kumain ka ng kabsa. Amen? Kumain ka ng lechon. Sabi ng Lord, mga kapatid, hindi yan makapagpapadumi sa iyo ng katawan mo, ng kaisipan mo, kundi ang kanyang salita. But the words you speak comes from the heart. That's what defiles you. Amen? And sabi niya, from the heart comes evil thoughts. Ano yung mga nanggagaling sa mga puso natin na lumalabas to defile ang templo ng Diyos? Ang sabi niya, murder, adultery, all sexual immorality, thief, lying, and slander. Ito yung mga bagay, mga kapatid, na makapagpapadumi, makakasira ng templo ng Diyos. Amen? Kaya ito yung ingatan po natin. Sexual immorality, laganap yan, kapatid, liberal. Napaka-liberal na ang mundo. Liberated ang mundo, mga kapatid. Napaka-liberated ang mundo. Kaya sexual immorality. Even in the church, hindi exempted yan. Even pastor, mga kapatid, hindi exempted yan. Hindi ibig sabihin, tumatayo ka sa pulpit, amen, nagsasalita ka ng salita ng Lord, exempted ka lang. No. Walang exempted dito, kapatid. Makikita at makikita yan. Kaya ingatan po natin yan. Hindi ibig sabihin na pastor ka, marunong kang magsalita, marunong kang mag-preach. You are clean? No, kapatid. Kailangan mo pa rin ng Kristo na maglilinis sa'yo. Kailangan mo pa rin ng Diyos. Amen? Na maglilinis sa'yo at sa akin. Immoral, immorality, thief, adultery. Kapatid, ang adultery ngayon, ano ang sabi ng Biblia? Tumingin ka lang sa magandang babae, pinagmasaan mo, adultery, kapatid. Noong araw, adultery, physicality, physical contact. But now, kapatid, na nagnasa ka lang sa ibang babae, adultery. Gaano ka kahigpit ngayon, kapatid? Lalo na sa social media, nandyan lahat. Tumatayo nga sa pulpit, nandyan, nanonood eh. Na kung ano-ano. Amen? Tumitingin sa kung ano-ano. Kaya wala exempted dito, kapatid. Kaya mag-ingat. Amen? Ang gusto ng Lord, mamuhay tayo na may kabanalan sa kanyang harapan, kalugod-lugod sa kanyang harapan, para meron tayong buhay, a powerful prayer life, kapatid. Maintain your friendliness to God. Sa gaano kaparaanan, kapatid. Ito ang maglilinis sa iyo at sa akin.
Araw-araw, ito kapatid. Pag nakaligtaan mo ito, tudas. Sigurado yan. Pag nakaligtaan mo ang manalangin, sorry. Kapatid. Amen? And sabi, these are what defiles you. Yung mga bagay na yan, eating with unwashed hand will never defiles you. Anong sabi niya? Eating with unwashed hands will never defiles you, sorry. Never defiles you. Meron din ng kapatid, napaka linis sa pisikal. Amen? Pero yung puso, yung budhi maitim. Dahil hindi lahat mga kapatid nakita mong gwapo, malinis, maputi, amen, ay malinis sa paningin ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, huwag kang tumingin sa panlabas na kaanluan. Tingnan mo ito. Ang puso. Kasi kung ano ang pinapamuhay mo, ano ang lumalabas sa bibig mo, hindi magsinungaling ang inyong ito, kapatid. Kahit Kristiyano ka, kahit anong pagkatao mo, baka nandito ka sa church, Kristiyano ka, sa labas, ano pa? Yun yung mga ingatan natin mga kapatid. Kaya walang paglago sa pananampalataya dahil nandito ka sa loob, amen, nasa labas ka, iba ka. Meron kang dalawang identity. Yun yung mahirap. Kapatid, na buhay. Kaya wala tayong mga kapatid, hindi minsan natutugon ating mga panalangin, amen, hindi tayo napapabayaan na yung buhay natin, amen, pagka-Kristiyano natin dahil ito mga bagay na to. At ang tinan natin yung mga kapatid is, ang gagawin natin as understanding our responsibility as a temple of God. Meron ba tayong responsibilidad sa ating sarili, sa ating buhay? Amen. Amen, mga kapatid. Understanding our responsibility as the temple of God. Amen. Ang sabi niya sa 1 Corinthians 6, amen, 19, hindi ba rin, sabi niya, hindi ba ang katawan ninyo ay templo ng Diyos, ay templo ng banal na Espiritu? Sabi niya, nasa inyo, nasa iyo, sabi niya, at tinanggap nyo mula sa Diyos, kung ganon, ang katawan ninyo hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Ang katawan na ito, kapatid, amen, kay Lord ito. Binayaran niya po ito, kapatid, ng napakamahal. Ang sabi diyan, kaya't luwalhatiin niyo ang Diyos gamit ang inyong katawan. Hindi ang isip. Kasama lahat yan, kapatid. Hindi yung kalinisan mo. Lumalwalhati ang Diyos, yung katawan mo. Amen. Kaya sabi niya diyan sa Romans 12, kaya sabi niya, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataon. Ginawan tayo ng Diyos na ialay ninyo. Sabi niya, ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Hindi ibig sabihin ka na ialay, magpakamatay ka, hindi. Mamuhay ka ng may kabanalan. Magsakripiso ka, pumunta ka ng church, lahat ng gawain mga kapatid, kung may time ka, go. Yun ang nais ng Panginoon. May hektik man ang kapatid ang schedule, find time to go. Kapatid, sa gawain. Kasi pag nagawa mo ito, amen, si Lord matutuwa at nagagalak mga kapatid. Kaya sabi niya sa number 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundo. Mundong ito. Hayaan ninyong, sabi niya, baguhin kayo ng Diyos. Sinong magbago mga kapatid sa atin? Ikaw ba o ako? Ang Diyos lamang kapatid. Kaya sabi ko ito lang ang makapaglilinis sa atin. Ang kanyang salita. Ang Diyos na sinasabi ng Biblia kapatid, ito lang, siya lang. Ang tanging makapaglinis sa iyo at sa akin. Wala nang iba. Hindi yung maligo ng 3 isang araw, hindi yun, kapatid, ibig sabihin. Kaya sabi niya dyan, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Upang, sabi niya, malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin, mga kapatid. Kaya sabi ko, mamuhay tayo ng may kabanalan, kalugod-lugod sa kanyang harapan.
Amen? Para ang Diyos natin na kapatid, matuwa sa atin, malugod sa atin. At kung isipin mo kung malugod ang Diyos, makapangyarihan ano kayong gagawin sa'yo, pagpapalain ka kapatid. Hindi lang ikaw, pati ang pamilya mo. Maligtas ka, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, hindi lang ikaw, pamilya mo, kapatid. Yung mga sakit, karamdaman yan, ikaw at pamilya mo, mawawala yan. Mga kalungkutan mo, ikaw at pamilya mo, mawawala yan, kapatid. Pag nalugod ang Diyos. Pero sa tingin mo, pag gumagawa ka ng kalungkuhan, ang sabi niya, pag tinularan mo ang ugalang mundo, sa tingin mo, matutuwa ang Diyos? No, kapatid. Sa tingin mo, pakikinggan niya yung mga panalangin mo? No, kapatid. Kasi hindi man siya makapag-penetrate sa kanyang buhay. Kasi madumi man tong templo na to. Sirang-sira man tong templo na to, kapatid. So, paano siya manirahan dito? Nandyan sa yung Banal Espiritu, pero nalulumbay siya. Yung sabi ng Biblia, don't grieve the Holy Spirit. Amen? Huwag mo siyang lumbayin. Pagkus gagawa ka ng mabuti, mamuhay ng may kabanalan sa Diyos, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Ito ang gagawin natin ng kapatid na para mamuhay tayo, amen, living a powerful prayer life. Amen, ang number one is to constructing a temple for a prayerful life. Paano, kapatid? Sa gaano kaparaanan? Sa Haggai 1, amen, nagbigay ng mga kapatid ng halimbawa ito. Sabi niya dito, ito ang sinabi ng Panginoon, makapangyarihan sa pamamagitan ni Propeta Haggai. Sinabi niya, sinasabi niyo, sabi niya, na hindi pa ito ang panahon upang muling itayo ang aking templo. Marami mga kapatid, pag halimbawa, niyaya mo sa gawain, mga kapatid, yung mga bago, praise the Lord. At pinaunlakan niyo ang paandayan ng Panginoon. Amen? At alam ko may plano ang Diyos sa inyo, mga kapatid. Na hindi aksidente na nandito po kayo. Ang sabi niya dyan, sinasabi niyo na hindi pa ito ang panahon upang muling itayo ang ating templo. Dahil matigas ang ulo, kapatid, ng mga tao, mga Israelites. At sabi niya dyan, matitiis ninyo bang tumira sa magandang bahay habang wasak ang templo? Literal, kapatid, na pumumuhay na lang. Punta tayo sa literal, magandang bahay. Tumitira ka sa magandang bahay, pero ang templo ng Diyos sira. Hindi mo ito binibigyan ng halaga. Nag-grieve mo ang Banal na Espiritu, pero nakatira ka sa napakagandang bahay. Tumitira ka sa malapag-star na hotel na bahay. Pero ang templo ng Diyos, hindi ka man lang makapunta sa gawain, hindi ka man lang makapagdasal, hindi ka man lang mapagpasalamat, hindi ka man lang makapagbasa ng kanyang salita, kapatid. Pero nakatira ka sa maganda. Ngayon sabi ng Lord, natiis mo bang tumira sa magandang bahay na wasak ang templo? Templo ng Diyos, mga kapatid. Amen? At sabi diyan, isipin ninyo ang mga nangyayari sa inyo. Kapag ginawa nyo ito, amen, ang tumira ka, amen, sa napakagandang bahay, pero ang templo ng Diyos, ang tirahan ng kanyang Banal Espiritu ay sira. Anong sabi niya dyan, mga kapatid? Marami ang iniasik ninyo, pero kaunti ang inyong inaani. May pagkain nga kayo, pero anong sabi niyan? Kulang. May inumin nga kayo, pero hindi rin sapat. Uhaw pa rin. Amen? May damit nga kayo, sabi niya, pero giniginaw pa rin kayo. At may tinatanggap kayong sweldo. Pero kulang pa rin. At bakit, mga kapatid, nangyayari ito? Dahil sira itong templo na to. Walang kapangyarihan, mga kapatid, ang Diyos sa templo na to. Hindi siya makagawa ng bilagro, hindi ka makatanggap ng pagpapala dahil sira to. Itong templo na to. Nandyan, mga kapatid, sa Haggai chapter 1. Ang book na yan, dalawa lang yan. 1 and 2 lang yan. Basahin natin ito, mga kapatid, pagkatapos. At napakaganda po itong chapter 1 na to, itong book na to. Malalaman natin dyan, kapatid. Sa Espiritu ito, amen, ang templo ng Diyos na sinasabi dyan, tayo, ikaw at ako. Sinabi niya kanina dun sa una. Kaya tayo, mga kapatid, literal man, nanirahan tayo sa bahay maganda. Ito nga tayo, naganda nga itong panambahan, mga kapatid, itong building na kung saan tayo nagtitikon ngayon.
Pero siguraduhin natin, kapatid, na ang templo ng Diyos buo. Amen? And sabi niya sa 21, sa 12, Matthew 21, sabi niya, pumasok si Jesus sa templo. Ngayon, kapatid, anong gagawin mo para pamuhay ka, makapag-communicate ka kay Lord? Hayaan mo, kapatid, ang ating Diyos, babaguhin ka, lilinisin ka. Dahil pag inanyayahan mo ang Panginoon, inayaan mo siyang pumasok sa inyong buhay, mga kapatid, walang imposible, mababago ka. At lahat, mga kapatid, ng pagpapala na ipinangako ng Lord, mapapasayo at sa akin. Ang sabi niya, pumasok si Jesus sa templo at tinaboy niya ang lahat ng nagtitinda at namimili sa templo. Ano itong mga bagay, mga makamundong bagay itong mga kapatid? Nagtitinda sila, namimili sila sa templo at sabi niya, at binaliktad niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Lahat, mga kapatid, ng kadumihan ng templo, amen, pinagtatawag niya lahat yan, nilinis niya lahat yan. At yan ang gagawin ng Lord, kapatid, sa iyo at sa akin. Kung anyayahan natin siya, hayaan natin siya, mga kapatid, na baguhin ang buhay natin. Kung nais natin ang kanyang pagpapala, nais natin, mga kapatid, ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo at sa akin, papasukin mo si Jesus sa iyong buhay. At yan ang nais niya, mga kapatid, na maranasan natin ang kanyang pagpapala. Physical, spiritual, yung kapatid, ang pagpapala. Sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Ikaw at ako, kapatid, dapat ang buhay na to, ang bahay na to, amen, laging nananalangin sa Lord. Ngunit, sabi niya, ginawa niyo itong yungib ng mga magnanakaw. Hinayaan natin, mga kapatid, na pumasok, amen, ang kalaban dito, na hindi si Jesus ang pumasok. Kaya wala tayo, mga kapatid, sa paningin ng Lord, tayo mga madumi. At hindi siya kapag penetrate, magbigay ng pagpapala dahil nga, itong templo to, sira to. At ngayong gabi, kapatid, manalangin tayo, amen. Papasukin natin si Jesus sa ating mga buhay. Tagapin natin sa genuinely, kapatid, at tingnan mo ang transformation ng inyong buhay. Mababago ka, kapatid. Mababago ka. At yan ang nais ng Diyos sa buhay mo. Na mabago ka, mamuhay ka ng mapayapa, mamuhay ka ng kagalakan, amen? Hindi ka magkakasakit, hindi ka nagkukulang. Dahil ang Lord, kapatid, hinanda niya po lahat yan. Paggising mo ng umaga, pasalamatan mo sa hindi, meron nang nakhanda, mga kapatid, maghapon para sa iyan, anak. Ganun kabuti ang Diyos, mga kapatid. Hindi lang natin siya na-recognize. Hindi lang natin sa mga kapatid na-appreciate minsan. Pero paggising mo ng umaga, amen, yung buhay mo napakahalaga. Lahat ng kailanganin mo, yung kalusugan mo, kaligtasan mo, pagkain mo, damit mo, amen, anak, ito na para sa iyo maghapon. Ligtas ka. Makauwi ka ng bahay mo ng payapa. Punta ka ng trabaho mo, mapayapa ka magtrabaho. Uwi ka ng bahay mo ng mapayapa. Yan ang Diyos natin, mga kapatid. Kaya itong templong ito, itry natin. Papasukin natin si Jesus, kapatid. At sa yung mag-build up nito. I-rebuild na po ito, kapatid, yung templong ito. At makita mo ang transformation ng iyong buhay. Dahil lahat man tayo, mga kapatid, makasalanan, sabi ng Biblia, hindi tayo nakaabot sa kalawatan ng Diyos, walang sino man. Pero mabuti ang Diyos, kapatid, nagbigay siya ng solusyon para mamuhay tayo ng mapayapa. Si Jesus, mga kapatid, nag-alay ng kanyang buhay. Ang kanyang anak, binigay niya. Ito na yung giving kanina. Binigay niya yung kanyang anak, amen, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sagana at kasiyasiyang buhay, kapatid. John 10:10. Number 2, establishing a consistent prayer life. Ngayon, pag nabuild natin, mga kapatid, amen, ang templo ng Diyos, kailangan to konsistento, kapatid. Na mamumuhay tayo ng may kabanalan, manalangin po tayo araw-araw. Wala tayong ibang desire kundi maluwalhati ang Diyos. Wala tayong ibang desire kundi mapupuri siya, maluluwalhati siya, amen, mahayag siya. Sabi niya, a temple requires continual care and maintenance. And our prayer life is no different. Establishing a routine help us commit to regular communication with God. Amen? So again,
Ngayon, sabi niya, umakyat kayo sa bundok at kumuha ng mga kahoy. Ano ibig sabihin mga kapatid? In spiritual, umakyat kayo sa bundok. Dumalo ka. Amen? Mag-sacrifice ka. Dahil meron tayong mga kapatid, responsibilidad. Humanap ka ng kahoy. Ano ang gamit ng kahoy? To build a house and then to create fire. Hanapin mo ang gawain. At hanapin mo ang fire, kapatid, na maglingkod, dumalo, magbasa ng kanyang salita, magpuri, magpasalamat kay Lord. Dahil minsan na kapatid, sa mga sitwasyon na wala ang fire natin. Kaya sabi niya, umakyat ka, kumuha ka ng mga kahoy, at itayo niyo muli ang templo. Sa ganitong paraan, na sabi niya, masiyahan ako at mapaparangalan. Ako ang Panginoon. Ang nagsasabi nito, ang Lord ang mismo nagsabi. At sa tingin mo kapatid, pag sabi ko kanina, pag nasiya ng Diyos sa'yo, anong gagawin niya? Pagpapalain ka. Spiritually, kapatid. Physically. Hindi lang ikaw, kasama pamilya mo, kasama katrabaho mo, kasama kumpanya mo, lahat na meron sa'yo, nakapaligid sa'yo, pagpapalain ng Diyos. Yan ang nais niya, kapatid, sa buhay natin. At sabi niya dyan, pag nagawa mo, establishing a consistent prayer life, 1 Thessalonians 5, sabi niya, palaging kayong magalak. Una, magalak. Pangalawa, sabi niyan, palaging manalangin. At magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Dahil ito, sabi niya, kalooban ng Diyos para sa inyong mga na kay Kristo Jesus. Huwag ninyong hadlangan ng Espiritu. Kaya sabi, huwag, don't grieve the Holy Spirit. At bakit mga kapatid, nahadlangan ng Banal Espiritu, na gumawa ng kapangyarihan sa inyong buhay, pagpalain ka dahil ang templo ito, sabi ko, sira. Madumi, kapatid. Hindi siya makapag-gumalaw ng free. Dahil nga marami dito, kapatid. Hindi siya makapanahan dito kasi marami. Marami siyang kasama. Ay hindi naman pwede magsama ang kasalanan at Banal Espiritu, kapatid. Never sila magkasama. Ang nais ng Banal Espiritu, siya lang. Ang nais ng Diyos, siya lang. Wala ka ng iba. Halimbawa, ikaw, ang asawa mo, gusto mo bang may kasama siyang iba? Gusto mo ba ang asawa mo ay katawagan na iba? Hindi, di ba? Ganon din ang Diyos natin, kapatid. Ang gusto niya, ikaw lang. Wala na. Hindi yung 50%. Nandito ka sa kabila, nakailord ka sa 50%. No, kapatid. Hindi rin pwedeng 60-40. Hindi rin pwedeng 90-10. Amen. Ang gusto niya, 100%, kapatid. Na ang buhay mo, ang templo niya, buo. Amen? Kaya ba? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. In continuation nito, sabi niya dyan, sa Haggai 1, marami, at sabi niya, ito yung kanina. Sinabi ko ganito, mga kapatid. At sabi niya dyan, tingnan natin, mga kapatid, yung consistent prayer life of Abraham. Kung paano siya na nagumpay. Amen? Sa kanyang buhay. Sabi niya dyan, Genesis 19:27, Abraham, sabi niya, get up early that morning and hurried out of the place where he had stood in the Lord's presence. Malagi sa mga kapatid, mayroon siyang time na nanalangin, get up early. Tayo ba mga kapatid? Kaya ba natin gumising ng maaga to pray? Amen? Na magkaroon tayo ng quiet time to God, to pray for Him. Amen? To talk to Him, to praise Him. Ngayon kapatid, pag wala pa, establish po natin yan. Establishing a consistent prayer life. Hindi lang basta yung may kailangan ka, huwag lang manalangin, doon ka lang manalangin. No, kapatid. Huwag, maawa ka. Ang nais ng Lord, consistent yan. Kaya ni Abraham, mga kapatid, got up early that morning. Ibig sabihin, kapatid, every morning yan. Meron siyang prayer life. Araw-araw. Amen? Sabi dyan, sa 15, at pag nagawa mo yan, mga kapatid, na magkaroon ka, na ma-establish mo, mga kapatid, yung relationship mo kay Lord, at ma-establish mo, kapatid, yung consistent prayer life mo, ang sabi ng 15, Genesis, after these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, don't be afraid, Abraham. I am your shield, your exceeding great reward. Ako ang pagpapala na ma-receive mo araw-araw, Abraham.
At tingin mo kapatid, kung si Lord ang exceeding reward mo, great reward mo, anong mangyayari sa buhay mo? Kapatid, sa tingin mo magkukulang ka? Hindi Sa tingin mo magkakasakit ka? Hindi kapatid. Dahil siya yung exceeding reward mo Si Lord. Siya nananahan sa'yo, nasayo, at sa akin si Lord. At sabi niyan, I am your shield. Ano yung shield kapatid? Sa yung protection mo. Sa lahat ng pagkakataon, God, siya yung shield mo, yung protection mo. Kalasag. Praise God, kuya, sa mong buhay. Amen? Yan ang buhay natin, kapatid, kay Lord. Kung mayroon tayong ma-establish natin yung consistent prayer life. Dahil kahit man mga kapatid, na-build natin itong templo, kung wala tayong consistent prayer life to God, useless din. Kailangan, na-build up mo ito, amen, tuloy-tuloy ka, consistent prayer life, like Abraham, amen, at tingnan natin kay David, ay kay Daniel, kapatid, despite opposition. Si Daniel, mga kapatid, kaya sabi ko yan, despite opposition, basahin natin yung chapter 6 ng Daniel. Si Daniel, mga kapatid, sa yung napili na isa na mamuno doon sa kay King Darius. At ang sabi niya dyan, mga kapatid, sa 3, this man Daniel distinguished himself among the others, officers and satraps, because there was an extraordinary spirit in him. Extraordinary spirit. Bakit kapatid? Dahil na-establish niya yung prayer life niya sa kabila ng mga opposition sa kanyang buhay. Baging tayo kapatid, hindi yung katabi mong opposition niyan. Ang opposition niya ang kalaban. Ginagamit lang kapatid yung katabi mo para mag-oppose. Pero ang kalaban mga kapatid, gagawin niya ang lahat yan para ma-distract ka. Pero si Daniel mga kapatid, dahil na-establish niya yung consistent prayer life niya, hindi siya natinag. Nagpatuloy pa rin siya. At ang sabi niya dyan sa 10, when Daniel learned that the document had been signed, ito kapatid, yung mga kasama niya kasi na napili na mamuno doon sa kaharian, nainggit sila sa kanya. Dahil lagi siyang nakikita na mabuti ang kanyang ginagawa. At nagalak yung hari sa kanya. At ang hari, mayroon siyang plano na iangat siya, i-promote. At ang nangyari kapatid, nagkaroon ng oposisyon niya. Dahil ayaw ng mga kasamahan niya na ma-promote siya, lumapit sila doon sa king at nagpagawa sila ng batas na walang ibang luluhuran kundi ang revolto ng king. Pero si David kapatid, si Daniel, hindi niya ito sinunod. Ang sinabi niya dyan, when Daniel learned that the document had been signed, he went to his house. Ang sabi niya dyan, an upper room in his house had windows that opened in the direction of Jerusalem. At anong ginawa niya? 3 times each day, he got down on his knees and prayed to his God. He had always prayed God this way. Amen? Dahil sa meron siyang consistent kapatid na prayer life, amen, establish na yung templo niya at nanirahan sa kanyang banal espiritu ang Diyos, hindi siya natinag dun sa mga oposisyon. Ang ginawa niya, naglumuhod siya ng 3 beses isang araw. At ang nangyari dyan, kapatid, ibaba natin yan, doon siya nilaglag dahil hindi nga siya sinunod at nung ginawa niya ito, ang nangyari, sinundan yung mga parinsan, mga kasama niya, sinumbog doon sa king, sa hari, na si Daniel, hindi na sumusunod doon sa batas. At ang nangyari, ang kaparusahan doon mga kapatid, ilalaglag sila doon sa mga leon. At ang nangyari kapatid, hindi siya nigasgas, sabi ng Biblia, ang nigasgas wala siya. Niligtas siya ng Diyos. Dahil meron siyang na-establish niya kapatid yung consistent prayer life niya. At the same thing kapatid, yung Diyos ni Daniel, Diyos din natin ngayon na sinasamba. At kung anong ginawa niya kay Daniel, gagawin niya rin sa iyo at sa akin kapatid. Kung nagawa niya kapatid na niligtas si Daniel sa mga leon, gagawin niya rin sa iyo at sa akin. Kung meron kang malubhang sakit, halimbawa, makasakit karamdaman kapatid, ngayong gabi,
In the name of Jesus, mawawala yan. Kung meron kang sitwasyon sa buhay, ngayong gabi kapatid, kung paano pinagpala ng Diyos ni David, ni Daniel, ganun din kapatid, pagpapalain ka rin ngayong gabi. Hallelujah. Tanggapin mo yan, kapatid. Amen. Dahil yan, kapatid, ang nais na mayroon tayo, ma-establish yung consistent prayer life natin. Na hindi lang tayo basta manalangin pag may kailangan. Amen. Yan ang gusto ng Diyos, kapatid. Kita mo si Daniel, despite doon sa mga oposisyon, tumuloy siya. Hindi siya natina. Hindi siya pumunta doon sa kasama niya, "Uy, bakit naman ginawa to?" No, kapatid, ang ginawa niya, umuwi at lumuhod 3 times a day. Nanalangin. Hindi rin pumunta sa king na, "Bakit gumawa ka ng ganito? Wala man akong kasalanan." No, kapatid, he never defend himself. Hindi siya nagreklamo. Ang ginawa niya, for the first time, sa unang pagkataon, pumunta kay Lord. Kapatid, aral. Sino unang lapitan mo? Si Lord, kapatid. Hindi yung kani-kanino lang. Amen? Dahil ang Diyos ni Daniel, Diyos din natin ngayon, kapatid. Siya pa rin. Ang number 3, nurturing spirit and body for prayerful life. Ingatan din mga kapatid, sabi ko nga, physically, spiritually, physical, katawan, kapatid, kailangan din. A healthy body and mind facilitate a powerful prayer life. Physical and spiritual health are interconnected, forming a strong base for our prayer temple. Alam niyo kapatid, sa akin, sa trabaho ko, mahirap din. Sabihin ko sa totoo. Yung katawan ko na to, hindi na kayang manalangin kasi pagod ako eh. Physical. Alam niyo, ginagawa ko kapatid, sabi ko sa soul ko, sabi ko, "Bless the Lord, O my soul." Doon ako pupunta sa soul. Kasi pagod ka eh. Nagtrabaho ka ng buong maghapon, mainit kapatid. Alam na nga Julian mo paano ako pagdating ko sa bahay. Lupay-pay kapatid ng katawan. Pero ang ginagawa ko, "Bless the Lord, O my soul." Kasi diyan ang ginawa ng mga kapatid ni David. Nung si David nung padahon, mga kapatid, na hindi niya kaya yung katawan niya na i-please ang Lord, na purihin ng Diyos, ang sinabi niya sa kanyang kaluluwa, "Bless the Lord, O my soul." At alam niyo kapatid, personally, i-share ko lang sa inyo, marirestore ka. May kapahingahan ka. At doon babalik kapatid yung palakasan. Yan ang ginagawa ko kapatid. Hindi ko binubos yung ko kapatid, yung pananampalataya ko sa inyo. No, never. Pero sinishare ko lang yung naranasan ko sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil napakabuti siya. Kaya ang trabaho kapatid mahirap. May mga yung physical ba? Pagdating sa bahay, siyempre mainit pa doon. Tapos magbiyahe ka pa. Puyat ka. Tapos pagdating mo ng bahay kapatid, lupay-pay ang katawan. Pero wag mong isangkalan kapatid yung pagod. Kaya sabi ko nga sa'yo, ang sabihin mo, "Bless the Lord, O my soul." Bless the Lord, O my soul. Panindigan mo. Bless the Lord, O my soul. Kasi dyan nagtagumpay kapatid si David. Isa yan sa sekreto niya. To bless the Lord, mga kapatid, his soul. Dahil yung katawan niya, hindi niya kaya. Yan ang sabi ng Biblia si David, kapatid, basta yung una niya sa buong magdamag sa kanyang pag-iyak. Biruin mo yung hirap niya. Sino nakaranas yung kapatid na umiyak ng buong magdamag na basa yung una? Sino rito? Wala pa, amen? Si David, kapatid, naranasan na yan. Kaya ang sabi niya, "Bless the Lord, O my soul." Yun, doon nagtagumpay siya, kapatid. Amen? In si 1 Timothy, sabi niya, ang pagsasanay ng katawan ay may mabuting naidudulot. Walang masama dyan, kapatid. Amen? Pag-basketball, napakaganda yan. Kasi kailangan to ng katawan natin, kapatid, ng kalusugan. Ngunit, sabi niya, ang banal na pamumuhay ay higit na sabi niya, kapakipakinabang sapagkat ito'y may pangako. Hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating pa. Darating. Hindi lang mga kapatid naka-anchor dito ang pangako ng Diyos. Amen? Nabigyan ka ng buhay na
sagana at kasiyasiya, kundi ang buhay na kundi maging sa buhay na darating. Bukas, sa makalawa, ilang taon ka mga kapatid, mamuhay. Nandyan. In John's 1, sabi niya dyan, sa Jude 1:20, ngunit tayo, kayo mga minamahal, lalo pa ninyong patatagin ang inyong banalang pananampalataya. Ang sabi niyan, manalangin kayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Ang continuation niya dyan, amen, sa Galatians 5, but the spiritual nature produces love. Kaya mga batid, yung spirit, yung nurturing spirit and body for a prayerful life, kailangan ito din, disiplina. Amen? Ng spiritual. Hindi na mga kapatid, kailangan na yung katawan natin, i-push mo pa kung anong kailangan. Ito ang mayroon sa'yo, kapatid. Pag nanurture mo, yung spirit and body mo for a prayerful life, sa Galatians 22, sabi niya 5:22, a prayer, sabi niya, but the spiritual nature produces love, sabi niya, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There are, sabi niya, no laws against this like that. Amen? Against these things like that. Amen? Sa 5, sabi niya, first Thessalonians, now may be God, sabi niya, peace, make you holy in every way. Si Lord, mga kapatid, ang mga pagbabago sa iyo, sa akin. Make you holy, sabi niya, every way. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ come again. Sa conclusion tayo, kapatid, amen? Sabi niya, as we recognize our bodies as a temple of the Holy Spirit, we must commit ourselves to building a life that prioritizes prayer and connection with God. By how? By understanding our responsibilities, constructing a temple of prayerful life, amen, establishing a consistent prayer life, and the last one, nurturing our bodies and spirit. At sabi niyan, pag nagawa natin ito mga kapatid, ang sabi ng Lord, kakatok yan sa'yo. Ang sabi niyan, look, I am standing at the door and knock. Dahil malinis na ito kapatid, buhay na ito. Itong templo na ito, malinis na. Dahil ang sabi ng Lord, look, I am standing at the door and knock. If you hear my voice, sabi niya, and open the door. Ang sabi ng Lord, I will come in and dwell. And sabi niya, and we will share a meal together as friend. Ang ganda kapatid, no? Pag na-establish natin ito kapatid, amen, naunawaan natin yung responsibility natin, constructing a temple for a prayerful life, establishing consistent prayer life, nurturing our bodies and spirit, ang Lord, kakatok na siya. Kakatok na siya. At sabi niya dyan, I will come in and we will share. Magsalo-salo kayo kapatid. And sabi na, share a meal together. Nang katulad ng magkaibigan. Amen? Kaibigan, mga kapatid. Masarap, no? Sipin mo yung kay Lord na sarap ang buhay, amen? Kasama mo si Lord naman kumain ka. Spiritually, kapatid. At yan, mangyayari yan, kapatid. Amen? Pag establish natin tulad ito sa ating buhay, ang prayerful life natin, doon tayo, kapatid, kasama natin sa kanyang kaharian. Sinong gusto? Amen. Lahat tayo, kapatid. Amen? Amen, kapatid. Tayo tumayo, mga kapatid. Queners, na-call Queners to the altar call. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Are we blessed tonight? Amen. Dahil po madala, mga kapatid, na ang buhay natin ay pinapanahanan ng banal na Espiritu.